So magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat mga viewers na fearless talaga outside the universe. And kasama niyo naman ang inyo, Kuya Jay, na fearless talaga sa anumang bagay, maliban lang sa ating Panginoon na nasa langit, na nagpapaalala sa inyo na walang problema ang hindi nalulutas, basta kasama lang ang ating Panginoong Jesus Christ. And syempre nandito naman tayo sa pelikula. Ano ba 'yan? Sa ating mga programa kung saan lahat ng issue may say ang Biblia basta malawak lang ang ating pang-unawa. Ito ang Fearless Session. Ayan, so ayan, no. Una sa lahat, no, maraming salamat sa tumutok, nakinig at nag-share, nag-comment sa ating unang episode na Scene Nature, Bakit May Scene, na medyo tumagal po tayo ng 1 hour kasi may very malalim yung topic na yun at malawak na usapin yun at marami tayong nakuhang sources about doon. And then syempre mga fearless viewers, nais ko magpasalamat sa inyo dahil sinuportahan nyo ako sa aking first ever na podcast na Fearless Session. No? And ngayon, sana magtuloy-tuloy pa tayo hanggang sa katapusan ng, ng mundo. Ay, hindi. Hanggang sa kaya pa nating maghanap ng mga topic, latest na mga issues na may say ang Biblia. At ayan, so hindi na natin patatagalin to at dadako na tayo sa ating second topic. Ano kaya ang topic ngayon? Napanood nyo na ba yung pelikulang Snow White 2025? No. Yun, kahit yung trailer lang o teaser lang, kung napanood nyo na yung full movie, share nyo naman sa akin, no? Kwento nyo naman sa akin kung ano yung movie na yun. And syempre, ito yung movie na to talaga naman naging kontrobersiya ito, lalo-lalo na sa panahon ngayon na yung mga fan talaga ng Snow White 1934 ah, correction is ano talaga, very malayo siya no, doon sa original. Kasi ito yung bago, parang nag-focus siya doon sa women empowerment and sa pagiging leader ni Snow White sa pag-agaw sa trono ng Evil Queen. Instead na kilala nating Snow White na mabait, ay mapagkumbaba, and may kusa, no? Though, mabait naman dito si Snow White, but kasi yung story is parang medyo iniba. Basta marami, pag napanood nyo yung trailer at yung original na movie, mapapasabi ko na, ha? Ito ba yung Snow White na inaasam-asam namin na maganda, ganyan, ganito. Kayo na po yung mag-view nun. And then, syempre, bakit ko na ipasok ito? Kasi maraming issue na dito yung pumapasok at connected po ito sa tinatawag natin na topic ngayon na feminism na title ay I'm Feminist pero hindi lahat ay kaya kong gawin. Agree ba kayo doon? Na feminist tayo, lalaki at babae, pero hindi lahat ng bagay ay kaya nating gawin. Malalabas natin dito bakit lahat ng bagay o hindi lahat ng bagay ay kaya ng isang tao, ng isang babae o ng lalaki. So eto na. Ano nga ba yung feminism? Dito na tayo, papasok na dito yung mga tanong. Kuya, fearless, ano po yung feminism? So, maraming description about sa feminism sa iba't ibang perspektibo. So, non-biblical muna tayo, no? Sabi sa pinaka-standard na definition ng feminism ay isang advokasya ng pantay na karapatan ng kababaihan sa lipunan. Halimbawa nito yung women's right to vote at equal pay kapag sa mga trabaho. So, yung prinsipyo nito yung gender equality at empowerment.
So, yun yung pinaka-typical na alam natin na feminism, pantay-pantay ang trato sa babae, ganun din sa lalaki. Ayon naman sa psychology view o sa psikolohiyang perspektibo, tinutukoy kung paanong ang gender roles at discrimination na nakakaapekto sa mental health at self-esteem. So halimbawa nito, yung babae na nakaranas ng depression dahil sa sexism. When we say sexism, ito yung parang pagmamaliit sa karapatan o sa kakayahan ng isang babae na yung mga bagay na sa tingin nila ay kaya naman nila pero na-underestimate sila ng other gender which is the male or ng mga lalaki. Sabi naman dito sa philosophical perspective na feminism ay puna sa male-centered philosophy at pagtataguyod katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa philosophical yun ang halimbawa nito yung sinabi ni Simon o Simeon de Beauvoir, 'di ba? Ang lakas sabi niya, one is not born but becomes a woman. So, ang prinsipyo nito yung about sa dignity, freedom, and relational ethics, no? So, dito naman sa anthropology, may anthropology view din, no? Sabi dito, gender roles ay kultura na construction o construction, hindi natural o likas. Yun yung sabi sa anthropology view. So, halimbawa nito mga tribo kung saan babae ang leader ng komunidad. So, ganun din pala, no? Sa ibang mga perspektibo, no, na maging ang babae kinikilala nila bilang isang pinuno at mayroong authority na hindi sila pupayag na yung mga lalaki lang ang may kakayahang mamuno. Even mga babae kaya mamuno. Biblical views naman, sabi dito, babae at lalaki ay pantay ang halaga, ngunit may magkakaibang tungkulin ayon sa disenyo ng Panginoon. Yung halimbawa nito ay si Deborah, no? Hinirang siya ng Panginoon bilang hukom dito sa lupa. Mababasa ito sa hukom o Judges 4 verse 4. And then ganoon din si Maria bilang ina ng Mesias or ng Messiah which is Jesus Christ. So, even ang mga babae, ginamit ng Panginoon sa kaniyang ministeryo. Sinasabi naman dito na prinsipyo sa Bible na mababasa natin sa Genesis 1 verse 27 na parehong nilikha sa wangis ng Diyos ang babae at lalaki. Ganon din ang sinabi sa Galatians 3 verse 28 na pantay sa harap ng Diyos ang babae at lalaki. Ganon din sa Efeso 5 verse 25 na mutual love sa marriage naman ito. Marriage naman nakapokus dito na ang lalaki minamahal yung babae at nagpapasakop naman ng babae sa lalaki. Pero dapat nasusunod pa rin yung kung ano yung kalooban ng Panginoon sa kanila o sa atin. And ganun din yung parang connection din ito sa John 8 verse 32 na tunay na kalayaan kay Kristo. So, kapag kay Kristo ka, may kalayaan, no? Walang lamangan, walang magsasabi na mas nangyarihan ang lalaki kaysa sa babae o yung babae sa lalaki. Wala nang ganun. Sa mata ni Christ, pantay-pantay ang bawat isa. Hindi po pwede na si babae lang ang kumikilos o si lalaki lang kumikilos. Pantay-pantay lahat. Sa iba pang mga principles na sa Bible na kung mababasa natin na value and worth of women. So, sinasabi rin dito sa Kawikaan 31 verse 10, no,
na sabi, she is far more precious than jewels. So, parang dinideclare ni God the Father na ang mga babae ay precious, na napakaganda, na maihahalin tulad sa mga diamante, sa mga kayamanan, no? And ang principle nito, ang babae ay mahalaga ay hindi man pinagkalooban ng Panginoon ng authority yung babae na mag-lead o maging haligi talaga ng tahanan. Halaga pa rin ang mga babae na dapat ang mga babae pinapahalagahan din at inaalagaan ng mga lalaki. Hindi isinasaktan, hindi minamanipulate. May karapatan din naman ang mga babae na maglingkod at gawin yung gusto nilang gawin na naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, ayun. Pangalawa dito, sabi naman dito, equal access to salvation. So, lahat tayo, no? Feminist ka man or hindi, pero I believe that all human being is a feminist. Ibig sabihin, lahat tayo ay feminismo. Naniniwala tayo na lahat ng tao sa mundo, babae o lalaki, ay pantay-pantay. So, sabi dito sa Joel 2 verse 28, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Prophesy or prophesy. So, sinasabi dito na pantay ang lalaki at babae sa pagtanggap ng espiritu at paglilingkod. Kagaya ng sinabi natin na yung paglilingkod, Mary Magdalene. Na si Mary Magdalene, nung nabuhay si Jesus Christ, siya yung nagpamalita sa mga disipulo ni Jesus Christ, no? Kung mababasa natin yung sa John, no? At saka sa Luke, na sa lahat ng tao, si Maria Magdalena yung sinabihan na ipamalita mo sa kanila na nagbalik na ang anak ng tao. Ministry na yon. Nung paglilingkod na yun sa Panginoon, yung ipamalita mo sa mga kakilala mo, sa mga disipulo ni Jesus Christ, no, about doon sa resurrection niya, no? So, dun sa part na yun, ginamitan ng Lord si Mary Magdalene. Wala tayong nakikitang discrimination dito, no? And number 3, no, sabi dito ay servant leadership, not domination. So, sabi dito sa Matthew 20 verse 26, whoever wants to become great among you must be your servant. So, ibig sabihin yan, sabi dito, whoever wants to become a great among you must be your servant. So, sinasabi dito na ang tunay na liderato, kahit lalaki o babae, ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Walang pinipili ang Panginoon kung sino pinuno ng Israel, ng Pilipinas, ng Amerika, ng Japan, as long as kaya niyang paglingkuran ang kanyang kababayan, ang Panginoon, pwede siyang maging pinuno, pwede siyang maghari, pwede siyang maging emperador or maging emperatrice, no? So, number 4 naman, sabi dito, respect and protect for women. Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect. So, ibig sabihin, tayo rin mga lalaki, porket sinabi ng Panginoon na meron tayong mas may authority sa kanila at mas kinikilala bilang head of the family, na ibig sabihin na hindi na natin mamahalin ang mga babae. No, kailangan pa rin nating mahalin, alagaan, at irespeto ang babae. Kung may desisyon ng babae, kung may gusto siyang gawin, kung may gusto siyang
baguhin sa sistema ng lalaki na pamumuhay dito sa lupa, karapatan niya yun kasi tao pa rin siya at dapat unawaan din natin yun. And then sa number 5 naman, so sabi dito, women as a co-workers in ministry. Sabi dito, I commend to you your sister PV, a deacon of a church in St. Ray, no? So, ibig sabihin niya, na mababasa natin ito sa Roma 16 verse 1. Even ang mga babae, kapalingkod din natin yan sa ministeryo. Hindi lang porket sinabi na lalaki lang yung nababasa natin sa Biblia na karamihan ay ginagamit ng Panginoon. No! May ilang mga babae sa Biblia na ginamit din ng Panginoon pero hindi na nila binanggit sa Biblia. Merong iba doon, wala ang pangalan o hindi na binanggit kung sino sila. Kagaya ni Samaritan woman, di ba? Na ginamit na siya ng Panginoon para ipamalita ang tungkol sa Mesiyas na hinihintay nila, which is Jesus Christ. Pero ganoong paraan, nagagamit na ang bawat tao, lalaki man o babae, di ba? Kaya hindi dapat natin inaalis sa isipan natin na once na ang babae, kailangan din maglingkod in many ways. Basta sa ikalulugod niya. Number 6, no? Empowerment due to good works. Ayun na, about sa feminism pa rin to. Sabi, sa Kawikaan 31 verse 26, no, she opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. Ibig sabihin niya na ang kababaihan ay may kaalaman, karunungan at dapat bigyan ng boses. So, ibig sabihin niya, karapatan din ng babae na magsalita, magbigay ng opinyon, at maghayag ng kanyang sariling emosyon. Hindi natin po pwedeng hayaan na lang na tumahimik, takpan yung bibig ng babae, na kulang na lang itahiin or sipitin para hindi na magsalita. So, ina-allowed lahat tayo ng Panginoon na magsalita, magsabi, kasi free choice natin yun eh. Karapatan natin iyon na mamili kung magsasalita ba tayo o mananahimik na lang. Kung ilalabas pa natin ang katotohanan o hindi na lang. No? Dapat pantay-pantay pa rin. May karapatan ng babae na magsalita, ganun din ang mga lalaki, karapatan din magpaliwanag at magsalita na lalaki. So, sabi naman dito sa number 7, last, mutual submission in relationships. Sabi sa Efeso 5 verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. So, sinasabi dito na hindi lamang ang babae ang magpapasakop, kundi ang bawat isa sa diwa ng pagmamahalan. So, even ang babae, lalaki, ay mayroong submission sa isa't isa. Hindi lang po pwede ang babae lang ang magpapasakop kay lalaki. Dapat parehas silang nagpapasakop. And also, dapat iniintindi natin kung ano yung problema na kinakaharap ng mga kababaihan at the same time ng mga kalalakihan. Hindi dapat tayo maging one-sided lang na, ay, ang mga lalaki, kaya naman nila yan eh. Kasi lalaki sila eh. Lahat ng problema kaya nila lampasan eh. Ay, yung mga babae, hindi naman sila nagsasabi agad-agad eh sa mga lalaki kasi takot sila na ma-judge sila. Tanggalin dapat natin yung mga thinking na ganun kasi hindi lahat ng mga babae kayang magtago ng kanilang mga nararamdaman. Mas open up ang mga babae sa mga problema, sa mga issue na kanilang kinakaharap kasi ng mga lalaki. And ganun din, may mga lalaki din na nahihirapan din, umiiyak din, hindi rin nila kinakaya yung mga
nararanasan nila sa buhay, lalo na kapag down na down talaga sila. And hindi lang sila nagsasabi o kaming mga lalaki, madalang lang kami magsabi sa mga babae o sa iba sa kapwa namin lalaki dahil iniisip namin na baka sabihin nila na ang hina mo naman, kalalaki mong tao, sakop ka sa problema. Though tama naman yun, dapat hindi talaga tayo nagpapasakop sa problema, sa mga issue, no? Dapat pinatatagan talaga natin ang loob. Pero talaga, may kasabihan na no man is an island. Hindi tayo ng isang lalaki, tao na mag-isa lang. Kailangan niya ng karamay, babae ka man o lalaki. Hindi mo kayang alisin yung problema sa isip mo nang ikaw lang o isip ng iba na ikaw lang. Dapat Christ-centered tayo. Isipin natin na ito hindi bilang isang ulitin ko. Ito bilang isang babae, bilang isang lalaki. Alam ko, kaya kong lagpasan ito sa pamamagitan ng pag-surrender ko ng mga problems, ng mga issue ko kay Christ. Kasi siya lang ang may alam na mga gagawin ko, kung paano ko lalagpasan ito, paano ko lalabanan si fear, si anger, at si anxiety, no? So, dapat ganun yung mga kaisipan natin, no? So, dapat hindi tayo nagpapadaig sa kaisipan na, ay, kaya ko ba to? Kaya ko ba? Kaya ka to? Okay na to? Yung mga ganun na bagay na, eh, babae lang ang gumagawa niyan eh. Lalaki ako, hindi ko kaya yan. So, or lalaki naman siya, kaya na yan, hindi ko yan kaya. So, tanggalin din natin yung kaisipan na gano'n na porket babae ka, hindi mo na kaya yung ibang kaya ng mga lalaki. Gano'n din ang mga lalaki na hindi mo na kayang gawin yung ginagawa ng mga babae, no? Kasi sa panahon ngayon, no, kung iisipin natin na may ibang ang babae na barbero, may ibang mga babae, mga lalaki na may ibang mga lalaki na nagma-manicure, nagpe-pedicure, no? Hindi natin po pwedeng sabihin na may babae lang ang pwedeng magturo. May mga lalaking nagtuturo na rin, 'di ba? Hindi lang hindi lang ang mga babae na nasa field ng reporting, may mga lalaki din, no? Pero lilimitahan din natin yung ganong kaisipan na kung kaya nila ay kaya ko rin. So, hindi lahat ng kaya ng iba ay kaya mo na rin. May mga times na yung iba kaya natin, pero kailangan pa rin ng tulong ng iba. Huwag tayong tumulad dun kaya bagong Snow White na iniisip niya na kaya niya yung sarili niya, kaya niya mamuno na siya lang na hindi niya kaya o hindi niya kailangan si Prince Charming. And dapat alisin natin iyon sa kaisipang iyon. I hope mga listeners natin outside the universe, no? Mga fearless listeners dyan na naunawaan natin yung feminism at bakit nga ba hindi lahat ng bagay sa mundo ay kaya natin, mapalalaki man o babae, no? Hindi lahat ng bagay ay kakayanin lang natin. And sana, I hope na kayo ay nasa mabuting kalagayan mga listeners and nawa kayo ay maintindihan din natin ano talaga ang purpose natin dito, no? At hindi lang po pwede na nakafocus lang tayo sa isang bagay at sa isang pananaw sa buhay na babae naman siya eh. Kaya naman niya yan eh. Core niya yan eh. Ako iba yung core ko eh. Iba yung kaya ko eh. So tanggalin na natin po yung ganong kaisipan. May ilan na kaya natin gawin, may ilan na hindi natin kayang gawin. May iba silang kayang gawin, and may iba rin silang hindi kaya nilang gawin. So, sa madaling kung ano lang ang kaya mong gawin,
yun lang ang gawin mo. Kung ano lang ang ibinigay sa'yo ng Panginoon, yun lang ang tanggapin mo. Ayan, so nawa, ayan, maraming salamat muli sa ating mga fearless viewers outside the universe and listeners outside the universe na kung saan sana may natutunan tayo ngayon sa episode na ito na, di ba? Napaikli natin ang ating yung nakaraan na one time. No? And nawa, lahat tayo na nandito maging brilliant. And bago tayo magtapos, gusto ko lamang na pakinggan ninyo ang ating last song na for today's vlog. And nawa, lahat tayo sa mabuting kalagayan na nasa muli ang inyong fearless Kuya Jen na lagi nagpapaalala sa inyo na walang problema na hindi ka natutusan basta kasama lang si Jesus Christ. No, muli, maraming salamat sa pagtutok ninyo mga fearless viewers outside the universe dito lang sa ating programa kung saan lahat ng issue may say ang Biblia basta malawak lang ang inyong pangunawa. And dito lang sa Fear. See you and God bless.